Hey, what's up? Welcome sa aking channel. Muli ay gagawa po tayo ng reaction video dito po sa bagong interview lang ng SB19 kanina, no, sa pagtapos sila mag-perform ng Visa sa All Out Sunday. Hindi na po natin gagawa ng reaction video yung performance nila ng Visa kasi ilang beses na po natin nagawa ng reaction video at ilang beses na po natin nakita ang kanilang performance na yun. Kaya itong interview na lang po ang ating gagawa ng reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. So yun nga po, pupunta kami Lollapalooza, Summer Sonic, papakita Nice. namin kung sino talaga ang mga Pinoy. Ooh! SB19's full interview on All Out Sundays, April 26, 2026. Todo talaga ang P-Pop Kings, SB19! Yeah. Welcome back to the home of P-Pop All Out Sundays! Hello po mga kaayos! Ako nga po pala si Pablo. Kamusta po kayo lahat? Hello mga kaayos, ako nga po pala si Stel. Magandang araw po. Junard! Ako po si Josh. Magandang araw po. Ako po si Justin. Buja! At ako naman po si Ken. VR! SB19! OMG, first of all, congratulations on the success of your Wakas at Simula concert! Yes! Grabe, last Grabe April yun. 18. Grabe talaga. Ay, yung mga 18 na dala, eh! If there's one thing na laging consistent sa mga concert nyo, laging epic talaga ito. Ito na. For your first question, paano nyo ba nabuo ang ganong kalaking konsepto? Tell us about it. Originally po, 3 EP lang po talaga yung gusto namin ilabas. Yun po yung pagsibol, pagtatag, at simula at wakas. Hinihingal-hingal pa si Pablo no, katatapos na kasi nila mag-perform ng nung Visa. Ilabas. Yun po yung pagsibol, pagtatag, at simula at wakas. Pero ayaw po namin tapusin sa tuldok yung journey po namin kasama yung team. Yes. So, gumawa po kami ng panibagong album at pinamagatang ito, Wakas at Simula. Kasi nga naman no, yung pagkakaintindi ko doon, pag naman kasi simula at wakas, pag wakas, the end na yun, tuldok na talaga yun. Kaya sinasabi ni Pablo, no, ayaw niya nga tapusin sa tuldok kasi nga, actually parang nagsisimula pa lang talaga sila sa yung journey matindi. Yung paparating, di ba, sa international, no? International scene. Kaya ngayon, no, gumawa nga sila ng album na Wakas at Simula. Dahil syempre nga naman, every wakas ay merong simula, di ba? Kasi, every time na may natatapos, laging may bago nagsisimula. Yes, Amen. tama. That's right. At yung Kaya nga 'di ba speaking of simula, nakita na nga po natin yung matinding performance ng Zonara, 'di ba? Ayun nga simula po 'yung panibagong girl group na hawak ng 1C Entertainment at syempre ng SB19, palakpakan natin 'yan. At syempre kinain nila yung stage, grabe. Naglalagablab ang kanilang matinding performance noon sa Wakas at Simula pinale, 'di ba? Ang tindi noon yung pinerform nila yung tabi. Kaya sobrang excited tayo lahat na sa mapanood yung kanilang debut sa May 15 ng Zonara. Kaya yun nga, at simula na rin ng mga international tours, 'di ba? Ng SB19 syempre sa Lollapalooza, tapos yung sa Japan at marami pong iba. At malamang marami pa silang mga susunod na collaboration sa mga future nilang mga gagawin, no? Mga alam na natin na pwedeng magkaroon sila ng talagang napakatinding project, no, internationally, lalo pagtapos po ng Lollapalooza. Every time na may natatapos, laging may bago nagsisimula. Amen. Tama. That's right. At yung journey nyo, part na ng OPM history, guys. So talagang, forever na kayo. Forever. Salamat po. And yun nga po, yung since palaki ng palaki din yung ideas namin, in-extend namin yung trilogy namin, yung ganung concept po, nanghihingi din siya ng malaking preparation, malaking Tama. ideas. Kaya po yung ginawa namin sa concert is talagang minatch namin yung concept. We made it, sabi nyo nga po, epic, medieval, dystopian, pinalaki po namin. And also with a bigger venue kasi po, yun yung hinihingi ng 18, yun yung hinihiling nila. Wow, grabe, no? Ibig sabihin lang po noon, talaga na, no? Nakikinig sila sa mga fans, no? Sa 18. Di ba, hinihingi daw ng 18 yung ganun kalaking ganap o ganun kalaking concert. No? Kaya nga, ganun katindi, ganun kalaki. At yun nga, sinold out na naman ng 18, 100K capacity, di ba? Wala lang. Alam niyo naman ng 18, di ba? Kaya sulit naman syempre yung talagang inilabas na effort din ng 18 sa pagpunta doon sa concert at paglabas nila ng budget, syempre ng lahat ng panahon, ng plane ticket at kung ano-ano pa. Dahil talagang solid din talaga ang naging concert na yon ng SB19. Kumbaga para sa akin, no, record breaking po yun, no, sa isang local act o local group, no, na talagang
nakagawa ng ganon. Isa pong matinding milestone yon dahil 100K na katao. At meron pa raw pong hindi nakakapasok mga nasa labas. No? Correct me if I'm wrong po, no? Yun po kasi yung pagkakaalam ko. Meron pa pong mga hindi nakapasok halos sa venue. Dahil gusto rin talaga nilang manood kaso nga lang wala na, hindi na po kakasya. Ibig sabihin lang po noon, 100K plus pa po talaga mahigit ang dapat manonood doon kaso hindi na nga ma-accommodate. Sa sobrang punong-puno na po talaga ng SMDC doon sa Parañaque. Grabe po talaga yung concert na yun. So, maraming salamat 18. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin magagawa yung ganun kalaking show. So, At syempre sa effort din nila, no, hindi po biro na mag-create ng ganun kalaking event. Sobrang successful po, wala pong bulilyaso, walang anumang insidente, di ba? Talagang kompleto yung mga doon, may mga water dispenser daw, talagang kompleto as in. Talagang may mga medic, as in hindi maargabyado ang 18 kung hindi sila mauuhaw doon, hindi sila talagang mag-e-enjoy yung mga nanood. At syempre, real talk, marami pong celebrity nanood. Nandun na nga po sila Vice Ganda, Barbie Fortes, at marami pa pong iba, pati po yung mga iba pong artist nandoon po nanood din. No? Kaya sobrang galing ng 1C Entertainment at ng SB19 no? Sa kanilang ginawa na yon sa Wakas at Simula finale concert. thank you so much po. Let's go! Grabe talaga. And syempre, ang isang bagay na lagi nakakamanga sa mga shows ninyo ay yung kwento ng simula at wakas. Ngayon, napunta na tayo sa wakas at simula. Dito pinakita nila yung bagong pagkabuhay. Ang ganda lang kasi nung elemento ng reincarnation. Kaya nga, sa inyo ba, sa SB19, anong na-reincarnate sa inyo? Anong next chapter ng SB19? Wala na po. Oh no! Hindi, syempre po, di ba? Syempre, kasabay ng mga pagka-approve ng ating mga visa, dapat naman talaga makatawid tayo sa buong mundo. So, yun na yun, no? Pag na-approve mong visa, yun nga, di ba? Lollapalooza at sunod-sunod na po yan, no? Ganun. Talagang, ma-envision natin na yun na nga yung tatahakin ng SB19. Yung international scene, no? Doon na po talaga sila papunta. Pagka-approve ng ating mga visa, dapat naman talaga makatawid tayo sa buong mundo. Kung maganda na po mag-open yung mga bagong pintuan, Yun. at marami po kaming collaboration, international collaboration, Ooh. at international shows. Naku, gugulatin na lang tayo ng SB19 yan, no? Sinabi ni Josh na marami po silang naka-line up na international collaboration at international naganap, no? Sa international scene, no? Kaya aabangan po natin yan dahil alam niyo naman po, ginugulat na lang po tayo basta-basta ng SB19, di ba? Tayo mga 18, bigla na lang may mga lumalabas na gantong project, gantong collaboration, gantong partnership, no, sa kanilang mga nangyayari sa kanilang karir. Po. Of course, meron po kaming Lollapalooza Yes! sa Chicago po yan, July 30, 2026. And of course, Summer Sonic in Tokyo, Summer Sonic. Japan, sa August 15, 2026. And of course, patuloy nyo po yung stream yung mga kanta namin. Kakulab po namin yung Japanese boy group, which is Beefers. Beefers. And then, si Jolene. Yes. Yeah. So, ayun. Stream nyo po. You know what? Gusto ko lang sabihin, eto mga international artists din, they would just be so honored to collaborate with you. Yes! Of course. Kasama nga sa bagong paborito ng lahat, ang kantang Visa that you just performed. So, ang daming nakarelate, no? So, ano ba yung pinaka-message ng kantang ito? Sabi niya wala daw. Hindi, I think more than the story po, I think it's about yung totoong nangyayari po, hindi lang sa amin eh. Kasi totoo lang po nabuo talaga to dahil din sa past experience po namin during our tours. Parang may mga problems na hindi naman natin inaasahan. Tama. And ayaw po namin mangyari yun. Na gusto rin namin somehow makarelate yung mga tao. I know, hindi lang kami. I mean, pati yung mga manonood natin, yung mga kaayos. Tama, lahat ay halos nakaranas niyan, no? Sa lalo yung mga talagang umaalis, no? Yung usaping sa immigration, no, yun na po yung puntuhin natin. Marami talaga na marami nangyayari sa immigration na yun nga, mga horror stories ng mga ordinaryong mga mamamayan, kahit mga celebrities nararanasan din yun na yung iba na hindi nakakalipad dahil may mga gantong mga sitwasyon. Alam niyo na, no, hindi na lang po natin i-specify kung ano yun, pero alam po natin na totoong nangyayari po yung mga bagay na yan. Na minsan hindi mo naman kasalanan, mangyayari sa'yo, di ba? Kumbaga, nagpabook ka na lang lahat-lahat, gumastos ka na ng gano'ng katindi, tapos ma-upload ka. Maraming ganyang experience, no? Kaya, yun, parang masasabi natin na rin to, patama rin, no? Sa
So sa ngayon na yun ng gobyerno na sana pag lalo po Pilipino, no, wag niyo pong bigyan ng hard time. No, dapat nga mas bigyan ng hard time yung mga pumapasok sa Pilipinas, no, yung mga foreigner, no. Kasi sila po talaga yung hindi natin kilala at hindi natin kalahi. Sila yung papasok sa bansa natin na hindi natin alam kung ano yung mga dala nila, whatever do. Pero sana talaga maayos po yan, no, pagdating po sa pakikitungo sa ating mga ordinaryong travelers na Pilipino sa atin diyan sa immigration natin. Kasi may ganoon nangyayari talaga, real talk yan. May mga experiences sila na hindi naman nila ginusto pero nangyayari. So we just want to connect and people to parang makarelate din talaga Tama. sa kanta ng Visa. Kasi nga, it's all about the hardships and yung mga bagay na nangyayari ng biglaan na hindi natin inaasahan. Saka 'di ba yung ano rin yung punto rin ng katong Visa, 'di ba? Yung kanta ng Visa. Yun nga sa yung ano pa bang magiging ano namin, patunay namin sa inyo. Ginagawa naman namin lahat, 'di ba? Parang gano'n. Kailangan pa ba ng Visa, kumbaga? Kailangan pa ba talaga ng matinding may ma-achieve kami para i-recognize nyo kami. Parang gano'n yung yung pinupunto ng kanta na yun, di ba? Kasi, sa SB19, we know naman po na yung music namin is nandyan na, very loud. But when you examine it, yung parang pag pinakinggan nyo, talagang deep yung meaning. Pero Tama. with that kind of sound, gusto namin siyang maparating sa audience and casuals. So I think nag-work siya that way. And with that, we're very happy na maganda yung reactions ng tao with our song. Yes. And yun, thankful po kami sa inyo lahat na hanggang ngayon tuloy po sa pagsuporta sa amin. And ayun nga, pagpatuloy din natin po yung usapan about sa ganong klase Tama. nangyayari. I'm sure hindi lang po kami. Tama, at hindi lang doon sa sangay ng gobyerno na lahat as in. No, alam naman natin, laganap din ng korupsyon at kung ano-ano pa. No, lahat ng sangay ng gobyerno, kahit sino pang maging presidente yan, no, talaga yung iba't ibang sangay ng gobyerno, merong kurap na masasabi natin na sana na malinis na din yun, no, talagang matanggal na yung korupsyon kasi po hindi po talaga uunad ng Pilipinas pag hindi natanggal ng korupsyon sa ating bansa. Thank you for lending your voice for every Filipino. Siyempre, kanya na talaga karami ang visa application experience nila dahil nalibot na nila ang mundo sa kakatour. Ang tanong ngayon ng 18, anong sunod pagkatapos ng wakas at simula? Ever since naman yung pinag-champion ng grupo namin, talagang Filipino music, makilala Yun. over the world. Not just Filipino music, but our whole culture. Diba? Yun talaga yung sinasabi ni Pablo na mulat sa poll, no, na ng aim ng SB19 na talagang ma-recognize ang Pilipino, hindi lang po Filipino artist o yung kanta nila, no, o yung mismong Filipino culture. Yun ang ma-recognize sa buong mundo. Diba? Kaya ito, ginagawa na nga po ng SB19 para rin tulong po yan sa ating turismo. Diba? Na sana nga ay suportahan na talaga ng gobyerno din natin para talagang umunlad ang Pilipinas nang dahil sa musika o nang dahil sa OPM artist, no. Yung ginawa ng South Korea, sana ma-adapt natin yun. Yun lang, no, yung adapin sana natin. Na yung mismong gobyerno tumutulong o sumusuporta sa mga artists at kahit sa mga atleta, lahat, no, sana ganoon po. Para maging pag-angat din po ng ekonomiya natin, maging turismo rin yan dahil kapag talagang nakilala na ang OPM artist o itong SB19 at iba pa po sa international scene, maku-curious yung ibang mga nasa ibang bansa kung taga saan ba ang SB19, 'di ba? Pupunta sila ngayon sa Pilipinas at yun nga, makakatulong yun sa ekonomiya ng Pilipinas. So, siguro through music, magbukas ng doors para Yes. makilala pa nila kung ano yung yaman ng Pilipinas Yun. talaga. Kasi doon naman yun kapag na-invite natin or yung tourism, lumaki, Yun. gumanda dito sa Pilipinas, everything, lahat ng departments makikinabang. Even mga tao, mga Di ba business. sana talaga marinig yan ng gobyerno natin, no? Merong may mag-step up, no, na ma-recognize to na talagang masuportahan ng ating mga artists. Lalo nga po ngayon in P-pop in general, namamalagpag po talaga ngayon sa international scene, di ba? Yung Bini katatapos ang sa Coachella, tapos ito ngayon ng SB19, di ba, sa Lollapalooza. Sabihin lang po noon talaga. Ngayon po talagang panahon na ng P-pop o ng OPM in general na sana ay masuportahan na rin talaga ng iba't ibang sangay ng ating gobyerno para talagang ma-push ng maigi, no, ang ating mga OPM artists sa international scene. businesses makikinabang. So, yun po talaga gusto namin mangyari. Pag Kaya tumakbo talaga, to, boboto ko to eh. kaya Well, sa akin hindi, wag naman sana wag pumasok si Pablo sa ganyan, no. Okay na siya sa yung maging ambassador ng ating tourism, yung ganun, no. Itong SB19 maging ganun sila. Hanggang doon na lang, no. Pero dati nga, di ba, na sila, naging ambassador na sila dati, di ba. Basta magtuloy-tuloy na lang yun. Lalo't po ngayon, sila po talaga yung masasabi nating
sobrang kilalang kilala no as OPM artist o as P-pop group. No, kaya ang international ano na sila, artist na nga sila, papunta na sila ron eh. Na sana ma-push po talaga yan yung sinasabi ni Pablo, na mulat sa pool talaga yan ang aim ng SB19 na ma-recognize ang OPM artist o ang P-pop para makatulong sa ating ekonomiya sa Pilipinas. Talaga every time na may ginagawa kami, hindi namin tinitipid kasi Yun. pangit man tipirin mo, di ba? Kung gusto mo talaga ipakita kung anong kaya ng mga Pinoy. Yun, parang ano yun seming parinig yun, di ba? Di ba? Kaya hindi nila tinitipid dahil para ipakita nila kung gaano kagaling ang Pilipino. Tama nga naman yun. Di ba, nasabi ko ngayon sa nakarang reaction video natin, di ba na, kung titipirin mo, hanggang dyan ka na lang, di ba? Wala na, hanggang dyan ka na lang talaga. Lalo kung hawak ng management, di ba? Tinitipid mo yung artist mo. Siyempre, kung ano yung budget, hanggang doon na lang sila. Yung creative mind nila o yung creative juice nila, hindi nila matutodo yun. Diba? Etong ginagawa ng SB19, ibig sabihin lang po niyan, kaya talaga. Kasi po ang Once Entertainment, hindi naman po sila mayaman, bagong kumpanya lang po yan. Pero diba, anong ginawa nila doon sa Wakas at Simula Trilogy Finale, diba? Grabe, solid yun, diba? Kumbaga, sabi nga nila, diba? Sabi ni Buja, suntok sa buwan. Diba, suntok sa buwan yung ginawa nila na yun. Talagang dugot pawis nila yon. Pero, diba, successful, diba? Ibig sabihin, kaya po talaga ng Pilipino. Diba? Kaya may point dito yung sinasabi talaga ng SB19. O yung sinasabi din ngayon ni Pablo. Kasi pangit man tipirin mo, di ba? Kung gusto mo talaga ipakita kung anong kaya ng mga Pinoy. Yes. So yun nga po, pupunta kami Lollapalooza, Summer Sonic, papakita namin kung sino talaga ang mga Pinoy. Wow, grabe yan, no? Parang grabe yung confidence niya, no? Parang humanda kayo. Humanda kayo sa Lollapalooza saka sa Summer Sonic. Ipapakita namin sa inyo kung paano ang Pilipino, di ba? Nakaka-proud, di ba? Ang sarap sa puso nun. Na talagang makikita mo yung confidence ni Pablo na sabihin nyo na hindi kami basta-basta. Pag nakita nyo kami nag-perform dyan, nako, baka bigla na lang kayong maging 18, di ba? Real talk yan. Ganun yun. Yun nga po, pupunta kami Lollapalooza, Summer Sonic, papakita namin kung sino talaga ang mga Pinoy. Wow. Abangan, guys. Grabe. Thank you so much, SB19, and we're excited to have you again very soon. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ating reaction video. At yun nga, sinasabi ng SB19 matagal na, no? Na talaga pong gusto nila makatulong sa ating ekonomiya. Kaya bilang 18, tumulong po tayo sa pagsuporta dito po sa SB19 at sa lahat po ng mga ating mga OPM artista para po ma-recognize na po talaga tayo sa international scene. Kasi it's now or never na po, kasi po ito na ngayon po ang oras para talaga makilala na talaga ang mga Filipino artists. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Till next time, God bless and peace out. Bye.